Sir, Doc, ano daw po ang nagiging problema? Bakit nga daw po natatagalan at hindi nasusunod yung 60 days dapat bayad na? Anong paliwanag po nila doon? Nung una po, ang sabi po nila walang dumarating na pondo. Ano po, ibig sabihin palagay ko naapektuhan din kami nung siguro yung nung eleksyon. Ano po, baka medyo na pending noon ang pag-release nila ng fund. Pero after the election po, medyo sinabi namin, ba tapos na yung ano, dapat mabigay na po sa amin. And then, isa po sa sinasabi nila ay napakadami nga daw kung dumating na guarantee letters. And then parang kulang daw po yung mga tao din nila na na nag-aasikaso po nito, na nagpo-proseso nito. Alam po naman niyo sa government meron talagang bureaucracy, medyo yung proseso po medyo bumabagal minsan. So, they gave two reasons po, Doc. Una, dahil Mhm. nangyari yung eleksyon, dumami yung Mhm. issue ng guarantee letters. And then the second one is, Man mabagal din po yung pagproseso Manpower dahil po. kulang sila sa manpower. Yes, Oo. palagay po yun po, opo. But is this the first time na nahirapan kayo maningil when it comes to guarantee letter? Or even before yung pong eleksyon or yung mga previous years pa, may mga ganito ring pangyayari? Before the election po, parang wala kami naging problema diyan. So para pong for the year lang, before the elections, medyo nararamdaman na po nila na medyo bumagal ang pagbabayad po until the present time. At sa huling usapan niyo po dito sa inyo pong paniningil, meron din po ba silang ibinigay na time frame sa inyo kung kailan po nila mababayaran ito pong collectibles nyo na 533 million pesos? Mga ano po yan, siguro po sinabi lang po nila na they'll do their best para mabayaran kaagad kami. So, yun naman po siguro pag ibinigay rin po nila sa amin yung listahan ng mga payables nila sa amin. So, yun po, kung bibigyan na po naman namin sila ng pagkakataon na na maayos ito, sa ganun po naman, hindi rin naman po natin mapabayaan ng ating mga pasyente na gumagamit po nitong maipit funds po. So, ang malinaw po ngayon, Doc, tuloy pa rin naman ang pagtanggap ng guarantee Mhm. letters. Oo. Yes po, tuloy po. In-advise ko naman po sa aming mga miyembro na anyway, nakausap na natin yung region, ay hintayin na lang po natin yung proseso and then tingnan natin ulit within the next 2 to 4 weeks. Oo. Sir, bukod sa Batangas, meron pa bang ibang regions na ganito ka-problematic, yung hindi masyado nababayaran yung Ah, mga GLs? Alam ko meron po eh. Yun nga Mm. lang pakonti-konti lang, hindi po katulad nito sa amin na halos buong probinsya po kasi nagka-problema. Sabi po nila kasi sa region, isa daw po ang Batangas sa pinakamaraming gumamit nitong guarantee letter.